ngayon, talaga namang kasumpa-sumpa. Paano pa kaya para sa mga katulad nila na hindi pinagpapawisan dahil wala silang pores o hindi nakakahinga ang kanilang balat? Kaya ang init sa kanilang katawan, trapped, hindi makalabas. Sa bayan ng Hernani sa Eastern Samar, may tatlong magkakapatid na pinag-uusapan dahil sa itsura ng kanilang balat bago sila tuluyang husgahan at tawagin ng kung ano-ano. Alamin muna natin ang kanilang tunay na kondisyon. Ngayong napakamaalinsangan ng panahon sa bayan ng Hernani sa Eastern Samar, sa labas ng bahay ng mag-anak na gadhilan, kada oras, parating may nakaredy na isang balde ng tubig. Ito ang ipinambubuhos sa naiinitang katawan ng magkakapatid na Jude, JR, at Jake. Mula ulo hanggang paa kasi. Ang kanilang mga balat nanunuyo at nangangaliskis. At dahil tuyong-tuyo ang kanilang balat sa binti, hirap silang maglakad. Pati ang kanilang mga anit, bitak-bitak. Ang mga tenga, halos nakadikit na sa gilid ng kanilang ulo. At ang kanilang mga mata, hindi maipikit ng maayos. Napakakatirin daw ng kanilang malakaliskis na balat, kaya panay ang kanilang kamot. Kung para sa iba, ang panahon ng tag-init, masaya para sa kanila. Impyerno. Gumata namun tamlawas mo ul. Pero kailangan naman kagang kayo makatul. Sabuna man, sabuna. 8 beses kada araw sila ngayon kung maligo. Uyas nga ni kami para di nga umadlaw o kalatam ka uyas. Kasi mainit, mahapdos, ul. Pero lusong pilit ang mata. Tuwing umaalis ng bahay, pagkababa ng sasakyan. Pwede ba kami makihulos? Maghuhulos na itak mga panit. Agad na naghahanap si Emily ng bahay na pwede niyang hinga ng tubig para mabasa ang kanyang 3 anak. Sa awa ng Diyos, hindi pa kami pinahiya or hindi kami. Wala tubig ganun. Tinutulungan po kami. Basta sige, halika, basta. May 24, 2004, ipinanganak ni Emily ang kanyang panganay na si Jude. Suspetsa niya noon dahil sa napaglihian niyang balat ng lechon. Naano ko kasi minsan talaga, pag takam na takam ka talaga sa pinaglilihan mo, minsan dumidikit sa yung balat. Yun po talagang unang naisip ko kay Jude. Noon pa man daw, binalaan na siya ng doktor na kapag nagkaroon uli siya ng anak na lalaki, baka katulad din ang kondisyon ni Jude. Nung sumunod na nagbuntis at nanganak si Emily, babae, si Jean, hindi katulad ng kanyang panganay, lumabas itong normal. Hindi po ako natakot dahil gusto ko nga pong subukan kung mali ba o tama yung sabi ng doktor. Tapos natuwa po kami nung babae po yung sumunod na anak namin dahil sabi ko, hala, hindi baka mali lang. Pero ang pangatlo at pang-apat niyang anak, puro lalaki, sina JR at Jake. Katulad ng kanilang kuya Jude, bitak-bitak din ang mga balat. Yun po, yung pangatlo, ganun pa rin. Tapos pang-apat. Kaya naniwala na kami na lahat yata ng anak ko na lalaki na magiging ganyan. Tapos nagdesisyon po yung doon sa center, yung midwife na magpalaygit na talaga ako. Hiwalay na ngayon si Emily sa kanyang mister. Kaya ang katuwang niya sa pag-aalaga sa 3, ang kanyang pangalawang anak na si Jean.
Pangarap ko magtrabaho para makatulong sa kanila hanggang maging matanda kami. Lahat gagawin ko kahit nahihirapan ako para sa mga kapatid ko. Pero ang talaga raw dumudurog sa kanyang puso ang kung ano-anong ibinabansag ng iba sa kanyang mga anak. Nagawas nga ni kami, makatuwa kami ibang lugar. So, sujud ka, kining katawag kami nga pan. Tunga kami simbahan, tatawag kami ng aswang. Ay kami kaganian na aswang, kahit tao na kami. Kadalasan din daw, iniiwasan sila ng mga tao. Unang-una sasaktan ako pag may nakikita kaming mga tao na iniiwasan kami. Sabihin na, hala, huwag tayo dyan, baka manhawa. Sabihin, talaga, una-una po talaga ako nasasaktan dyan. Sabi ko, di naman ito nakakahawa. Dahil kung nakakahawa, unang-una ako. Isang beses pumunta kami sa Burungan, di ko pa talaga nakakalimutan yun. Pumara po kami ng auto noon dahil pauwi na po kami dito. Iniwan ko muna yung 3 kong anak dahil nga po hindi na po sila kakalakad sa gilid. Pumara po ako sa may kalsada. Akala ko yung sakyan hinto na talaga. Yung pala nanghakutin ko ng mga anak ko, iniwan kami. Hindi mo pinasakay na natatakot po sa amin. Pero tuloy pa rin ang buhay para sa magkakapatid. Yes. Sa edad na 13, grade 3 pa lang si Jude. Ilang beses daw kasi itong huminto dahil sa kanyang kondisyon. Habang sina JR at Jake hindi na muna pinag-aral. English. Tinuturuan na lang sa kanilang bahay. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, lumaking masiyahing mga bata sina Jude, JR at Jake. Si Jude pangarap daw maging sikat na basketball player. Nag-aaral ako mabuti para makapagkatapos sa paaralan, para makatulong kanda nanay. Habang si JR gustong maging bumbero. Ang bunso, ang pinakamalambing, si Jake. Sumusumpang balang araw, magiging boksingero. Ako, gimisingero, gimpakyaw. Samantala si Emily, gusto raw sanang magtrabaho para hindi na siya umasa sa kanyang mga kamag-anak. Yun nga lang, wala siyang mapag-iwanan ng kanyang mga espesyal na anak. Lalo pat si Rana, ang nag-iisa nilang electric fan. Nga po nung ma-hospital ako, sinasabi ko na, Panginoon, huwag niyo po muna akong kunin dahil hindi ko papasure kung saan mapupunta mga anak ko. Dahil ako lang po talaga nagtsatsaga sa kanila. Paubos na rin daw ang natitirang supply nila ng mineral oil at lotion na nakakatulong para uminam ang pakiramdam ng kanyang mga anak. Higit sa lahat, gusto niya muling ipatingin ang mga ito sa doktor. Kaya sinamahan sila ng aming team sa isang dermatologist. Mapulahin duro, tapos bagahin shiny, nga mapula. Ayon sa doktor, Sa mga batang may lamellar ichthyosis, ang problem nila is yung they have a defective barrier protection ng balat. Nangangapal, okay? Nagiging thickened yung skin natin. So, ang nangyayari, nag-accumulate yung dead skin, tendency nangangapal, kaya yung mga bata hindi masyadong nagpapawis. isa lang sa bawat 200,000 hanggang 600,000 na tao sa buong mundo ang may ganitong kondisyon. Kadalasan, mga lalaki ang tinatamaan. Namamana siya, so meaning parehong mother at saka father are affected. They have the abnormal gene carrying yung para magkaroon ng lamellar ichthyosis. Hanggang ngayon, wala pang nahahanap ditong lunas. So ang nagiging problem, pag masyadong may mga activities na very vigorous kung saan mainit, medyo hindi nila natotolerate. So ang nakakatakot doon kasi pwedeng may tendency mag-develop ng heat stroke. So dahil extremely dry yung skin, pinaka-importante at least we limit yung bath time nila. Hindi masyadong matagal din kasi nakakakos ng excessive dryness. Immediately,
After taking a bath, diretso pwede na po tayo maglagay ng tinatawag natin na mga emollients or moisturizers. Mas maganda kung cream-based or petroleum-based para natatrap yung moisture at saka nahahydrate yung skin lalo. Ang lamellar ichthyosis, because it's a genetic disorder, meaning hindi siya nakakahawa. So dapat hindi sila kakatakutan. Ang problem naman sa kanila dahil bukas ang balat, sila ang mas prone to infection. So sila dapat ang proprotektahan natin. Para makatulong sa pamilya, ang lokal na pamahalaan ng Hernani inalok ng trabaho si Emily bilang tagalinis sa munisipyo. At least 1 to 2 hours ka lang magtatrabaho bilang utility. Umaga, pwede ka pumasok 5:30 to 7 or 6 to 8. Tatanggapin mo ba itong trabaho? Okay? Dapat nga bulig para akon mga anak at amon pamilya. At para kahit paano, maibsan ang init na nararamdaman ng mga bata, binigyan namin sila ng air cooler, dagdag na supply ng lotion at mineral oil, pati na mga laruan. Kasi sira po yung electric pa namin, hindi na po sila mag-agaw-agaw dahil may air cooler na po kami. Maraming salamat po. Kaya po ako. Salamat! Ngayong alam na ang kanilang mga tunay na kalagayan, hindi ba't hindi na sila dapat husgahan o katakutan. Sa halip, unawain at tulungan.